Life After Prison by Silence You. Kabanata 3071 hanggang 3080. Nabuhay ang Sympathy sa mga nagsasanay sa Celestial Realm habang pinapanood nila si Severin na hingal habang patuloy pa ring umaagos ang dugo mula sa mga sugat na dulot ng clone ni Jidor. Gayunpaman, alam din nila na ang clone ni Jidor ay maaari lamang makapasok sa hangganan ng dagat pagkatapos ng isang pahiwatig na pagsang-ayon mula kay Lawrence at sa iba pang Royal Celestial. Hindi ito magagawa nang walang kanilang pahintulot. Pakiramdam nila ay naselyuhan na ang kapalaran ni Severin nang magpadala ang Jidor ng isang clone. Total, walang sino man ang makakatagal sa kapangyarihan ng isang Royal Celestial, at si Severin ay hindi naiiba sa kabila ng pagiging isang mala-Royal Celestial. Bagamat ang dating sarili ni Jidor ay kapantay lamang ng kapangyarihan ng isang mala-Royal Celestial, kaya pa rin niyang gamitin ang mga kahangahangang pamamaraan ng isang ganap na Royal Celestial, lalo na ang Almizali Art, isa sa 36 na nangungunang banal na pamamaraan na may kakayahang wasakin ang mga mundo at lipulin ang lahat ng kasunod nito. Kahit na si Severin ay hindi matatalo ng karamihan sa mga mala-Royal Celestial, natagpuan niya ang kanyang sarili na nalampasan ng harapin ang husay ni Jidor. Ang realisasyong ito ay nagsisimula ng magparamdam sa kanya ng lubos na kawalan ng kakayahan. Sa kabilang panig ng dagat na may hangganan, ang mga extraterrestrial cultivator ay ngumisi sa kalagayan ni Severin at nasisiyahan sa kanyang kawalan. Ang lakas ng isang mala-Royal Celestial ay wala pa ring saysay kung ikukumpara sa isang Royal Celestial. Isa itong walang saysay na pagsisikap. Sabi ng isa na may mapang uyam ng ngiti. Sumagot naman ang isa at sinabing, siya na ng ahas pumatay kay Segern ay dapat na ngayong harapin ang mga kahihinatnan. Wala siyang tsansa laban sa ating Royal Celestial. Hihihi. Pagkatapos niyang mamatay, patuloy nating lalagyan ng asin ang mga sugat ng mga nasa Celestial Realm. Samantala, sa larangan ng digmaan, matatag na tumayo si Severin at ginamit ang Oculus Blade sa desperadong pagtatangka upang pigilan ang walang humpay na pag-atake ni Jidor. Hindi niya namalayan na itinuturing na siyang patay ng lahat, kaya't sinulyapan niya si Jidor ng may seryoso, bagamat naiinip na kilos. Tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, nanagmantsa sa kanyang berdeng damit na parang mga mapanglo na bulaklak sa isang puno. Dahil napagtanto niya na maaaring mawala ng saysay ang kanyang kasalukuyang mga pagsisikap, nagpasya si Severin na ang pagpapakawala ng kanyang trump card ang siyang paraan para sumulong. Ang walang hanggang kapangyarihan ng langit at lupa ay bumuhos sa Oculus Blade, at ang batas ng dakilang landas ay sumabog sa isang banal na liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kapangyarihan ng oras at espasyo ay sumabog mula sa mga limitasyon sa katawan ni Severin, na walang katapusang dumadaloy na parang isang malakas na ilog. Pagkatapos ay inihampas ni Severin ang Oculus Blade ng buong lakas. Sa isang iglap, isang nagliliwanag na sinag ng espada ang palm unit sa tela ng realidad, humawi sa magulong kaguluhan at tinamaan ang sinaunang anyo ni Jidor ng may hindi matitinag na kapangyarihan. Lahat ng mga mata ay tumangala sa kalangitan sa lawak ng hangganang dagat at sa buong lungsod ng Realm Gate. Nakita nila ang isang tanawing kapwa kahanga-hanga at nakakatakot habang ang langit ay tila nabibiyak at nagpapakita ng isang malawak na bangin sa mismong tela ng oras at espasyo. Ngumisi si Jidor nang may pagmamalaki nang makita ang tanawing iyon. Habang papalapit ang sinag ng espada, handa siyang durugan ito ng may pagmamaliit. Ang lakas ng loob mong ipagmalaki ang mahina mong kakayahan sa harap namin. Ngumisi siya, ngunit agad na nanigas ang kanyang ekspresyon sa takot. Tila sumikip ang espasyong nakapalibot sa kanya, pinipiga ang espasyo at oras. Ito ay naging kasing tigas ng bakal, at ang dating likidong asensya ng realidad ay tumigas upang maging ang mga hindi nagbabagong batas ng dakilang landas ay maging walang kapangyarihan laban sa matigas nitong kapit. Pagkatapos, isa pang daluyong ng oras ang dumaloy sa pagkatao ni Jidor, na pumutol sa kanyang koneksyon sa labas ng mundo. Nakulong sa loob ng patibong na iyon, nagpumigla si Jidor laban sa di nakikitang ugnayan, ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap na labanan ay napigilan ng walang humpay na dagandong ng mga landas. Si Severin, bilang nag-iisang Panginoon ng nasasakupang iyon, ay hindi siya bibigyan ng anumang palugit. Naranasan na ni Severin ang desperasyon dati, at kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang makulong si Jidor sa loob ng sarili niyang space-time domain. Walang pagkakataon na hahayaan niyang makawala si Jidor.
Pinigilan ni Severin ang oras at espasyo gamit ang kanyang makapangyarihang espiritual na kamalayan. Bigla na lang, nawala ang Oculus Blade mula sa kanyang mga kamay, na parang itinaboy ng ilang hindi nakikitang puwersa. Mamamatay ka. Sumabog sa galit ang clone ni Jinder nang maramdaman niya ang isang napipintong banta sa kanyang pag-iral. Akala ko may itinatago kang kalokohan hanggang ngayon. Ang tuso mo para sa isang napakabata mo. Sa paningin ni Jinder, si Severin ay isa lamang maliit na butil na nakikipaglaro sa mga puwersang hindi niya maintindihan. Gayunpaman, ang pagiging nakulong sa loob ng space-time domain ni Severin ay nag-iwan kay Jinder ng isang tunay na pakiramdam ng panganib, ang una noong panahon ng labanan. Pagkatapos ay tinapik ng clone ni Jinder ang kanyang noo at pinakawalan ang kakila-kilabot na aura ng isang mala Royal Celestial. Nanginig ang nakapalibot na espasyo habang sinusubukan niyang basagin ang holang nakagapos sa kanya. Gayunpaman, isang lamig ang yamakap sa puso ni Jinder ng isang nagyayelong sensasyon ang dumaloy mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. May mali, napagtanto niya. Sa isang kisap mata, lumitaw ang Oculus Blade nang wala pang 10 talampakan ang layo mula sa kanya. Nabigla sa lapit at limitasyon ng space-time realm, hindi na nakareact ang dating sarili ni Jinder. Hampasin, utos ni Severin, at pinadaan ang Oculus Blade na tumatagos sa mga batas kasama ang aura ng pagkawasak. Halos walang kahirap-hirap na naputol ang ulo ng dating sarili ni Jinder. Naghintay si Severin hanggang sa mawalan na ng hininga si Jinder bago mabilis na kinuha ang Oculus Blade at napabuntong hininga ng pagod. Malapit lang iyon, bulong niya, alam niyang nanganganib siyang mamatay ng araw na iyon. Habang gumuguho ang anyo ni Jinder, isang marahas na pagsabog ang PAM unit sa hangganan ng dagat at umukit ng malawak na bangin sa magulong kawalan. Ang mga true immortal at mala royal na celestial sa malapit ay biglang nagising kasabay ng nakabibinging pagsabog. Nanlalaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, lumingon sila kay Severin at sumulyap sa kanya ng may gulat. Paano? Paano iyon posible? Pinatay niya ang clone ng isang Royal Celestial. Hindi ka panipaniwala. Paano siya naging ganito kalakas na tao? Maaari ba siyang maging pangalawa lamang sa mga Royal Celestial? Marami ang hindi makapaniwala, ngunit ang ilan ay gulat at natuwa. Sa walang hanggang kaguluhan sa kabila ng Celestial Realm, itinaas ni Jinder ang kanyang ulo ng may madilim at malungkot na ekspresyon. Hindi siya sumigaw sa galit o nagpakawala ng kanyang puot, ngunit ang kirot ng kahihiyan ay nag-aalab sa kanyang kalooban. Samantala, ang Royal Celestial na si Lawrence, na nakasaksi sa kamangha-manghang pagbabago ng mga pangyayari, ay nagulat sa kinalabasan. Sa simula ay inaasahan nilang pipigilan ni Severin si Jinder ng ilang panahon, kaya't binigyan sila ng pagkakataong palayasin si Jinder mula sa hangganan ng dagat. Gayunpaman, naiwan silang natigilan ng gumawa ng mapagpasyang aksyon si Severin at pinatay ang dating sarili ni Jinder sa isang desperadong sugal. Ang clone ni Jinder ay hindi ordinaryong kaaway, ito ay isang pisikal na manifestasyon ng dating sarili ng isang Royal Celestial na si Jinder. Bagamat ang kapangyarihan nito ay kapantay ng isang mala Royal Celestial na si Jinder, ang arsenal ng mga mapanlinlang na taktika nito ang dahilan kung bakit ito isang napakalakas na kalaban na hindi maabot kahit ng mga normal na mala Royal Celestial na si Jinder. Gayunpaman, nagawa ni Severin ang hindi inaasahan, at maaaring asahan ng isa na si Lawrence at ang kanyang mga kababayan ay labis na mamangha sa gayong gawa. Maya-maya, tumawa ng malakas si Lawrence at nagtanong. Nasisiyahan ka na ba niyan ngayon, Jinder? Nakakahiya, kung masasabing, kung matuklasan na ang clone na pinatalsik ni Jinder ay natalo ng ganito kalakas. Pinigilan ni Jinder ang kanyang galit habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Huwag kang magdiwang ng masyadong maaga. Nagbabala siya. Maghihintay ako ng oras hanggang sa magtagpo ang mga kaharian. Kasabay ng isang malamig na pagsinghot, naglaho si Jinder sa dagat ng kaguluhan. Malapit sa lamad ng kaharian, pinagmasdan ni Lawrence ang pag-atres ni Jinder nang may ngiting halos abot tainga. Ang hindi inaasahang pagpuksa ni Severin sa clone ng Royal Celestial sa ilalim ng gayong kakila-kilabot na mga pangyayari ay ikinagulat ni Lawrence at ng iba pa. Si Kriatia, na nagniningning sa makalangit na liwanag habang nakatayo sa ibabaw ng isang ikot ng mga batas mula sa dakilang landas, ay nagsabi ng may pagkamangha.
Mukhang isang kababalaghan na katulad ng sa Green Emperor ang lumitaw sa Celestial Realm. Samantala, ang kahanga-hanga ngunit parisukat ang mukha na si Libra ay dahan-daang huminga habang ang kaunting madilim at liwanag na enerhiya ay nagpapalitan sa pagitan ng kanyang mga butas ng ilong. Hindi ka panipaniwala, nagmuni-muni siya, habang hinahaplos ang kanyang balbas. Hindi pa ako nakakakita ng katulad niya, na binabaligtad ang sitwasyon at inaalis ang clone ng Royal Celestial kahit na isa lamang siyang mala Royal Celestial. Ang tagumpay ni Severin ay nagmarka ng unang makasaysayang pangyayari sa naitalang mga talaan ng Celestial Realm, na nag-iwan kay Libra na nag-iisip na maaaring walang sino man ang may kakayahang malampasan ang ganitong record. Malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng Royal Celestial at mala Royal Celestial, kahit ang clone ni Jidor ay kasing lakas lamang ng isang mala Royal Celestial, walang duda na ito ay nananatili pa ring clone ng isang Royal Celestial. Bukod pa rito, tiyak na magkakaroon siya ng mayamang karanasan sa pakikipaglaban na kumikilos sa ilalim ng buong direksyon ng Royal Celestial. Ang mga ordinaryong mala Royal Celestial ay agad na matatalo kapag naharap sa clone ng Royal Celestial, ngunit hindi nanghina si Severin. Sa halip, nagpakita siya ng isang pambihirang katatagan, gamit ang isang celestial weapon para sa kanyang kalamangan at kontrol sa espasyo at oras upang magbigay ng isang nakamamatay na suntok sa Royal Celestial. Pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi ni Kallide. Ngayong naayos na ang bagay na ito, panahon na para tuparin ni Lawrence ang kanyang pangako sa kasunduan. Nawala ang ngiti ni Lawrence. Hindi siya seryoso sa pag-aalok ng gantimpala, dahil hindi niya inaasahan ang tagumpay ni Severin. Bagamat ang 8-turn Golden Pill ay hindi gaanong mahalaga para kay Lawrence dahil ito ay kapakipakinabang lamang para sa mga mala Royal Celestial, ang Celestial Ablution Pond, isang kayamanan ng Heaven Palace, ay nag-aalok ng 10% pagkakataon para sa isang mala Royal Celestial na umakyat sa Royal Celestial na katayuan. Napakahalaga ng pagkakataon sa kabila ng mababang tsansa nito, dahil ang mga hadlang para sa isang tagumpay ay lalong lumalakas habang lumalaki ang natamong tagumpay ng isang tao. Napansin ni Kallide ang biglaang pananahimik ni Lawrence at nangasar. Nako, nag-aatubili ka bang magbitiw ng pwesto sa Celestial Ablution Pond? Galit na galit sa pangungutya ni Kallide, gumanti si Lawrence. Bilang isang Royal Celestial, ang aking mga desisyon ay matatag at iginagalang ko ang aking mga kasunduan. Pagkatapos ay nawala si Lawrence at muling lumitaw sa ibabaw ng dagat sa hangganan. Binigyan niya si Severin ng isang pure heart sigil at nagbilin. Dalhin mo ang sigil na ito sa Heaven Palace. Gagabayan ka papunta sa Celestial Ablution Pond. Inihagis niya ang sigil kasama ang isang puting bote ng porselana kay Severin. Pagkatapos gawin ito, pinunit ni Lawrence ang kawalan at naglaho sa dagat sa hangganan sa isang kisap mata. Hindi masyadong masaya si Severin kahit na nakuha na niya ang Pure Heart Sigil at ang 8-turn Golden Pill, dahil medyo halata sa kanya ang hindi pagkagusto ni Lawrence. Katulad ka lang din ng iba. Bulong ni Severin, determinadong maghayganti kung sakaling bigyan siya ng pagkakataon ng tadhana. Wala sa ibang mga cultivator sa Celestial Realm ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Severin. Ang tanging naririnig lang nila ay Celestial Ablution Pond, at agad silang nakaramdam ng matinding inggit at selos habang sumusulyap sila kay Severin. Ganoon ba talaga kabukas palad si Lawrence? Ang Celestial Ablution Pond ay maaaring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makarating sa Royal Celestial ng 10%. Napakahusay ni Severin. Una, siya ang paborito ni Kallide, at ngayon ay pinapayagan na siya ni Lawrence na makapasok sa Celestial Ablution Pond. Kahit sina Dorphan at Amin, ay hindi pa nakatapak sa Celestial Ablution Pond, at sila ang mga kahalili ng Heaven Palace. Nakakagulat na ang Heaven Palace ay magbibigay ng ganitong pagkakataon sa isang tagalabas. Ang mga true immortal sa dagat sa hangganan ay nagkaroon ng masidhing talakayan. Si Amin, na nakatayo sa malapit, ay may malungkot na ekspresyon at may ngiti sa kanyang mga labi na nagpapakumbaba. Bagamat hindi siya kailanman nainggit kay Severin dahil sa dating pabor nito mula sa Royal Celestial na si Kallide, sa wakas ay nabihag siya ng selos nang ialok ni Lawrence ang pwesto sa Celestial Ablution Pond kay Severin. Ang Celestial Ablution Pond ay isang napakahalagang kayamanan na nasamsam mula sa sinaunang Heaven Palace, na nagpapataas ng pagkakataon ng isang mala Royal Celestial na umakyat sa Royal Celestial ng 10%.
Hindi dapat maliitin ang pagkakataong ito, dahil ang ganitong tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng isang gawa ng purong lakas. Ang pagkakataon ay mas mahalaga kaysa sa anupaman, at mangangailangan ito ng pambihirang swerte at matibay na pagtitiyaga upang makamit ito. Hindi mabilang na mala Royal Celestial sa Celestial Realm ang dati nang nagtangkang malampasan ito, ngunit ang mga ganitong pagsisikap ay hindi nagtapos ng maayos para sa kanila. Sila ay binugbog hanggang sa mamatay, at ang pagdanak ng dugo ay bumagsak sa Celestial Realm. Ngunit ang pagkakataong iyon ay kahit papaano ay ipinakita mismo kay Severin, at lalo lamang itong nagpainggit kay Amin kaysa dati. Nagreklamo siya sa sarili tungkol sa pagpayag ng kanyang Panginoon sa isang tagalabas na makapasok sa Celestial Ablution Pond habang tinatanggihan siya. Sa malamig na ekspresyon, agad na umalis si Amin mula sa hangganan ng dagat. Ang pagpugot ng ulo at pagkamatay ng clone ni Jidor ay nagdulot ng kaguluhan sa iba't ibang kaharian, at ang mga extraterrestrial mula sa Devil Realm ay natigil sa kanilang mga hakbang. Dahil sa takot na makasalubong si Severin, ang dating mayabang na mga extraterrestrial immortal at mga kahangahangang mala Royal Celestial ay tumakas ng may kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal ay nagmadali si Hartberg sa tabi ni Severin at nakipag-ugnayan kay Severin sa pamamagitan ng mga banal na pandama. Nako, sino ang mag-aakala na ang isang whippersnapper na tulad mo ay magiging ganito kalakas? Napatay mo pa nga ang clone ng isang Royal Celestial. Nakasakit na ngayon ang iyong alagad sa dalawang Royal Celestial. Sagot ni Severin. Hindi ka ba nag-aalala na baka magbalik sa iyo ang resulta nito? Ang pagpanaw ni Jidor ay isang nagbabadyang bagyo na maaaring magdulot ng hindi maiiwasang paghihiganti. Bukod pa rito, ang kanyang relasyon kay Lawrence ay naging medyo magulo, na nagpapahiwatig ng isang potensyal na alitan sa hinaharap. Nakaramdam si Severin ng kaunting pagkabalisa nang maisip niya iyon, na pagtanto na nakagawian na niyang pukawin ang mga malalakas na tao. Naalala niya na nasaktan niya si Luther dati matapos maging isang immortal. Umaasa na lamang si Severin na makakagawa siya ng tagumpay sa Royal Celestial bago maganap ang pagtatagpo ng kaharian, kung hindi ay magiging lubhang nakaka-stress ang alitan ng dalawang Royal Celestial mula sa Devil Realm. Isang biglaang berdeng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan habang siya ay nawawala sa pag-iisip. Si Kal-Lide, na nakasuot ng nagliliyab na puting damit habang sinusuportahan ng mga mapalad na ulap, ay ngumiti kay Severin. Ang pag-akyat sa Royal Celestial ay hindi lamang nakasalalay sa pagmaster sa isang landas na tinawag mong iyo. Kailangan mo ring gamitin ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga sarili. Nakikita ko na ang iyong landas ng pagkamit ay kombinasyon ng espasyo at oras. Ang pagtipon ng lahat ng tatlong sarili ay maaaring maging mas mahirap para sa iyo kumpara sa mga ordinaryong tao. Nang maramdaman ang kahandaan ni Kal-Lide na magbigay ng kaunting karunungan sa kanya, naging tame time si Severin at magalang na binati siya. Magpapasalamat ako sa kaunting kaliwanagan mula sa iyo. Sagot ni Kal-Lide. Isa lamang itong simpleng isyu. Ang Celestial Ablution Pond ay sumasalamin sa mga makalangit na bakas, at ang paglulubog ng iyong sarili dito ay parang pagtawid sa orihinal na espasyo ng Celestial Realm. Habang nag-iisa ka roon, dapat kang uminom ng mas maraming Aetern Golden Pills. Ang malamyos na boses ni Kal-Lide ay umalingaw na parang tugtog ng malawak na landas, na nag-iwan kay Severin na namangha ng magkaroon ng bagong kaliwanagan sa kanyang isipan. Matapos makakuha ng mga ideya mula kay Kal-Lide tungkol sa paggawa ng isang tagumpay patungo sa Royal Celestial, ipinahayag ni Severin ang kanyang lubos na pasasalamat sa kanya. Salamat, sa iyong gabay. Ngumiti si Kal-Lide, at ang kanyang magagandang mata ay nanliit na parang gasuklay na buwan. Kaunting pagtulak lang yan. Naniniwala akong aakyat ka para maging isang Royal Celestial. Sinabi niya, bago agad na naglaho. Sa wakas, tiningnan ni Severin ang Pure Heart Sigil na nasa kamay niya at ang vial ng Aetern Golden Pills. Huminga siya ng malalim at sinabing, panahon na para magkaroon ng malalim na kaalaman at maging isang Royal Celestial. Sa sandaling iyon, determinado si Severin na umakyat bilang Royal Celestial, sa isang pag-iisip lamang. Ang batas ng kalawakan ay bumabalot sa kanyang katawan habang siya ay naglalaho sa hangganang dagat. Lumabas siya mula sa dagat at mabilis na bumalik sa kung saan nakadestino ang Longevity Alliance. Matapos ibigay sa kanyang mga asawa ang impormasyon tungkol sa sitwasyon,
tumayo siya at dumiretso sa Heaven Palace sa Nine Heavens. Ito ay matatagpuan ilang libong milya sa itaas, na nangangailangan sa kanya na tahakin ang malalakas na agos ng hangin. Ang bawat patong ng langit ay isang maliit na cosmos, isang maliit na chiliocosm. Matapos mag-navigate sa mga bituin sa kalawakan, sa wakas ay nakita ni Severin ang isang engranding palasyo na puno ng kaleidoscope ng mga kulay. Napapaligiran ito ng isang balto ng positibong enerhiya at mga kanopi na umaabot ng milya-milya. Kung ganito kaganda ang kasalukuyang Heaven Palace, hindi ko maiwasang magtaka kung gaano pa kaganda ang dating palasyo. Nag-isip-isip si Severin. Sa kasalukuyan, ang Heaven Palace ay isa lamang labi ng sinaunang hinalinhan nito. Ayon sa alamat, ang sinaunang Imperial Palace ang naghahari sa kataas-taasang kapangyarihan at kumokontrol sa malawak na yaman sa loob ng Celestial Realm. Dito matatagpuan ang mga Diyos na namamahala sa mga bituin, araw, buwan, at 100 hanggang 29 na true immortal. Nang mapagtanto niyang nawawala siya sa kanyang pagmumuni-muni, si Severin ay nagpalit ng anyo bilang isang guhit ng liwanag at pumailan lang sa Heaven Palace. Nang marating niya ang mga tarangkahan, siya ay pinahinto ng 2 true immortal na nakasuot ng gininto ang baluti. Bawal ang pagpasok ng walang pahintulot sa Heaven Palace. Nagbabala sila sa isang tinig na umalangaw-ngaw ng malakas sa hangin. Iwinawagayway ni Severin ang Pure Heart Sigil at sinabing, "Hindi ako isang trespasser. Nandito ako para maligo sa Celestial Ablution Pond sa paanyaya ng Royal Celestial na si Lawrence." Nang makita ang Pure Heart Sigil at mapagtanto na ito nga ang tunay na bagay, agad na lumuhad at yumuko ang mga bantay pinto. "Patawarin ninyo ang aming kamangmangan. Hindi namin alam na ipinaabot na pala ang ganitong imbitasyon. Samahan ninyo ako sa Celestial Ablution Pond." Mapang-uyam na sabi ng isa sa kanila at sinenyasan si Severin na sumama sa kanya. Tumanggaw si Severin at sumunod sa kanila. Habang naglalakbay sila sa mga nababalutan ng hamog at mga palasyong may palamuti, nakarating sila sa isang pormasayon kung saan nagtatagpo ang mga batas ng langit at lupa. Itinuro ng lalaki ang pormasayon sa harap niya at sinabing, "Sa loob ng pormasyong ito matatagpuan ang Celestial Ablution Pond. Ang pasukan ay mabubuksan kapag na-activate mo na ang Pure Heart Sigil." Sabi ng isa pang bantay sa pintuan. "Mag-ingat kayo na ang Celestial Ablution Pond ay mananatiling mapupuntahan lamang sa loob ng 2 buwan. Itataboy ng langit at lupa ang mga hindi aalis pagkatapos ng panahong iyon." Hindi nagtagal ay iniwan nila si Severin, at sinamantala niya ang pagkakataong ito upang pagmasdan ang kakilakilabot na pormasayon sa harap niya. Ang magulong kinang nito ay gamulo sa kanya sa kabila ng kanyang mala Royal Celestial, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-activate ng Pure Heart Sigil gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Ang sigil ay nagton ng maliwanag at nagpaputok ng isang makinang na haligi ng liwanag sa kalangitan na nakikita sa buong kalahati ng Heaven Palace. Pagkatapos, ito ay lumutang mula sa pagkakahawak ni Severin at nag-project ng isang mahiwagang liwanag patungo sa pormasayon. Sa isang iglap, isang hindi nakikitang puwersa ang sumunggab kay Severin, nilamon siya at sa puso ng pormasayon bago pa siya makariyak. Narito, isang kumikinang na turkesang lawa ang nasa harap niya habang iminumula niya ang kanyang mga mata. Ang Celestial Ablution Pond ang nagpaikli sa 3,000 landas, at ang mga batas na naglalabas ng nagniningning na liwanag ay umiikot sa buong paligid. Ang kaleidoscope ng kulay at ang kasaganaan ng makalangit na enerhiya ay bumalot kay Severin, na nag-iwan sa kanya na bahagyang nalasing at halos nabibighani. Ito ang Celestial Ablution Pond, kung gayon. Bulong ni Severin, habang ang kanyang tingin ay gumagala sa kalangitan. Ang pakiramdam ng pagpasok sa lawa ay nagdulot ng matinding pag-ugong ng kanyang makalangit na marka ng puso, na nagpaangat sa kanyang pag-unawa sa mga universal na batas at sa asensya ng pag-iral sa mga walang kapantay na antas. Ang malalim na pagbabago ng kanyang makalangit na marka ng puso ay nag-iwan kay Severin ng pagkamangha. Tila ba ang marka mismo ay nananabot sa Celestial Ablution Pond, na parang hawak nito ang susi sa paggaling ng nabasag nitong asensya. Nabawi ni Severin ang kanyang focus at hindi nag-aksaya ng oras sa mabilis na paghawak sa isang posisyon na nakakross ang mga paa. Pagkatapos ay inilublab niya ang kanyang sarili sa Celestial Ablution Pond, at hindi nagtagal ay damaloy ang isang napakalaking pag-agos ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng langit at lupa,
na puno ng mga sinaunang pinagmulan, ay sumusulpot sa kanyang pagkatao. Napapaligiran ng isang masalimuot na lambat ng mga batas sa langit, hinigop ng Middle Thousand Worlds ni Severin ang kapangyarihan ng lawa na parang isang tuyot na manlalakbay na natisod sa isang oasis sa disyerto. Lumipas ang mga araw, at ang kanyang panloob na mundo ay lumawak sa kalahati ng Middle Thousand Worlds. Sa loob ng orihinal na espasyo ng mundong iyon, ang 3,000 landas ay naperpekto na at ang mga batas ng langit at lupa ay kumpleto na. Habang pinagmamasdan niya ang paglawak na nagaganap sa harap niya, napagtanto ni Severin na oras na upang mabawi ang kanyang kasalukuyang sarili. Ang kanyang kamalayan ay humiwalay sa kanyang pisikal na anyo, tinatahak ang malawak na kalawakan ng kawalan patungo sa ilog ng panahon. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan ang sumalakay sa anyo ni Severin sa ilog ng panahon, sinusubukang kunin ang kanyang kasalukuyang katawan. Gayunpaman, ang matinding kapangyarihan ng mga agos, na nagdadala sa kabuuan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Celestial Realm, ay isang napakahirap na hamon. Nalubog sa isang hila-hila, hindi nagtagal ay naabot ni Severin ang isang pagkakatabla. Hindi ako susuko. Determinado niyang ipinahayag, habang iniinom ang 2 8-turn golden pills upang palakasin ang kanyang mga pagsisikap. Dahil sa kapangyarihan ng kanilang panggamot, ang aura ni Severin ay sumigla at nagtulak sa kanya patungo sa rurok ng pinakamataas na antas ng Mala Royal Celestial. Sa wakas, hindi na mapigilan ng ilog ng panahon ang kanyang pag-unlad, at matagumpay na nahugot ni Severin ang kanyang nakaraang sarili. Ito ay naging isang maliit na bola ng liwanag na pumasok sa kanyang noo. Matapos sumanib sa kanyang kasalukuyang sarili, ang kanyang aura ay umabot sa tugatog nito at nasa bingit ng pagiging isang Royal Celestial. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang sagradong tulay ay naging 3,000 landas, habang ang nakapalibot na mundo ay tila sumuko sa kanya habang ang oras at espasyo ay naging walang halaga sa kanyang presensya. Pagkatapos ng ilang araw na maikling pahinga, sinimulan ni Severin ang kanyang susunod na pagsisikap, upang angkinan ang kanyang magiging katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng isang landas, pag-uutos dito, at paggamit ng kapangyarihan ng langit at lupa ay malapit na siyang lumampas sa Royal Celestial na katayuan. Nakumpleto na niya ang kanyang pagmaster sa landas ng espasyo at oras, na naging isang magulong kadena ng banal na kaayusan na lumulutang sa paligid niya. Ang aura sa kanya ay lalong naging kakilakilabot, pinapatay ang kawalan at ginagawang wala ng oras. Upang matiyak ang isang matagumpay na tagumpay ng walang anumang aberya, kumain si Severin ng 2 Saturna peaches. Ang malakas na nakapagpapagaling na katangian mula sa mga prutas na iyon ay gumabay sa kanyang kaluluwa sa ambon, na nagpapahintulot sa mga sulyap sa hinaharap na mabubunyag sa harap niya. Ang unang bagay na nakita niya ay ang isang nalalapit na paghaharap sa pagitan ng mga kapangyarihang celestial sa panahon ng pagtatagpo ng kaharian. Isang digmaan ang sumiklab sa pagitan ng mga Royal Celestial mula sa Devil Realm at ng Celestial Realm. Sa panahong iyon, ang mga Luth ay tatargetin siya. Ang mga imahe ng tadhana ay kumurap sa isip ni Severin, at sa wakas ay napabulalas siya. Dapat iyan ang tunay kong sarili. Kung gayon, bumalik ka, sarili ko sa hinaharap. Ang matunog na sigaw ni Severin ay tumagos sa ambon ng panahon, na naging dahilan upang manginig ang mga batas ng dakilang landas. Ang kanyang sinaunang espiritu ay humarap sa isang pagsalakay mula sa banal na mga tanikala ng batas, na sumugod patungo sa ilog ng panahon ng may napakalaking puwersa. Humawak sila sa ambon na bumabalot sa ilog at hinayla palabas ang isang malabong figure na naglalabas ng isang maringal na aura at nababalot ng isang kulandong ng lilang ambon. Isang banal na tulay ng mga landas ang lumitaw sa ilalim ng mga paa nito, at ang presensya lamang nito ay pumukaw ng isang pakiramdam ng katayuan bilang isang kataas-taasang nilalang. Maging ang mga landas mismo ay medyo nahihirapang tiisin ang anino nito. Ang ilog ay nagsimulang umugang ng walang tigil habang ang hinaharap ni Severin ay kusang lumalagpas sa mga ambon ng panahon at lumitaw sa harap niya. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay tila umaalingaw-ngaw sa kaguluhan, at ang kalmadong ibabaw ng gininto ang ilog ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa maraming hindi mabilang na alon. Ramdam ng lahat ng nasa Celestial Realm ang agos ng pagbabago na dumadaloy sa ilog ng panahon. Sa kaibuturan ng Heaven Palace,
Abala si Lawrence sa pag-unawa sa mga misteryo ng cosmos sa isang malaking silid na pinalamutian ng karangyaan sa langit. Gayunpaman, agad na dumilat ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagbabago bago na inilalabas ng ilog ng panahon. Tumingin siya sa mabituing kalangitan na tila tumatagos sa Nine Heavens. Malinaw niyang napapansin ang mga banayad na pagbabago sa ilog ng panahon. Nagsisimula na ba siyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga landas? Kumislap ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang nanigas ang kanyang mga pupil sa hindi makapaniwala. Paano niya nagagawang gumawa ng ganitong pag-unlad kung 2 taon pa lang ang nakalipas mula nang makamit niya ang mala Royal Celestial na katayuan? Ang kaliwanagan at pagkakaroon ng kaalaman sa mga landas ay hindi madali kahit para sa isang Royal Celestial. Bukod sa lahat ng iba pa, imposibleng gawin ito ng walang pambihirang swerte at matibay na dedikasyon. Ang pagkakaroon lamang ng pagkakataon para sa kaliwanagan ay isang napakalaking gawain, at ang pagkadalubhasa dito ay mas mahirap. Gayunpaman, si Severin ay naging isang mala Royal Celestial na katayuan sa loob lamang ng 2 taon, isang gawaing itinuturing ng lahat bilang walang katulad at hindi kapanipaniwala. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagtitipon ng 3 pagkakatawang tao ang kinakailangan para maipakita ang tunay na sarili bilang isang mala Royal Celestial. Gayunpaman, ang ganitong proseso ay nangangailangan ng isang tao na tipunin ang lahat ng 3 sarili, at iyon ay aabutin ng hindi bababa sa 1 milenyo. Pagkatapos nito, ang paggawa ng tagumpay sa Royal Celestial na katayuan ay isang bagay ng pagkuha ng tamang pagkakataon, isang proseso na maaaring tumagal ng 1,000 taon o higit pa. Iilan lamang ang pumapabor sa kapalaran, at marami ang nagtrabaho ng buong buhay nang hindi naabot ang gayong mga taas. Sina Robin at Owen ay 2 sa mga halimbawa, at pareho silang pinatay ni Severin. Si Robin ay isang Celestial Lord mula sa sinaunang korte ng imperyo, ngunit nanatili siyang natigil sa antas ng isang True Immortal, kahit na sinusukat laban sa mga pamantayan ng mga nakaraang panahon. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nasa antas ng isang mala Royal Celestial, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya isang Royal Celestial. Ganoon din si Owen, dahil siya ay natigil bilang mala Royal Celestial sa loob ng maraming panahon nang hindi kailanman nakakagawa ng tagumpay. Ipinakita ng kanilang mga halimbawa na ang pagiging isang Royal Celestial ay kadalasang nakasalalay sa swerte. Habang si Lawrence ay nahihirapan sa kawalan ng paniniwala, sa malayong baybayin ng Ingeni Paradise, ang mga mata ni Callide ay kumikinang sa tuwa habang siya ay nakahiga sa mga ulap. Masasabi kong napakabilis mong nakakuha ng kaalaman. Tunay ngang ikaw ang pamana ni Arman, ang dating Celestial Sovereign. Bulalas ni Callide nang may malambing na tugtog. Ang kanyang maputi at makinis na mga paa ay nakalawit sa hangin, at ang mga kampana sa paligid ng kanyang mga bukong-bukong ay nagsimulang tumugtog. Habang dahan-dahan siyang tumataas, ang bawat hakbang niya sa kawalan ay nag-iiwan ng mga lotus na namumulaklak. Ang kanyang mapagmalaki ngunit kaaya-ayang figure ay tila nagpapakita ng walang kapantay at nangingibabaw na aura. Ang kanyang mga titig ay nagliwanag ng may pananabik habang lumilingon siya sa Heaven Palace. Isa na namang Royal Celestial ang isinilang. Nakahanda na ang entablado para sa isang palabas. Nakangiti niyang sabi. Sinikap ni Lawrence na tipunin ang lahat mula sa Celestial Realm upang palakasin ang sinaunang kalangitan laban sa dayuhang pagsalakay habang siya naman ay hahanap ng pagkakataong maging isang mala Celestial Regent. Gayunpaman, ang kaliwanagan ni Severin ay malamang na magbabante sa kanyang maingat na pagsasaayos. Sa kabila ng lawak ng Celestial Realm ay ang Tri-Celestial Islands na hindi napapaligiran ng alinman sa mga rehiyon sa loob ng Celestial Realm. Ang mga islang iyon, na bumubuo ng isang maliit na arkipelago, ay mga pira-piraso ng sinaunang kalangitan. Ang mga ito ay ang Ilju Island, Squardish Island, at Benlag Island, ayon sa pagkakabanggit. Sa kasalukuyan, ang naunang 2 ay ang mga tirahan ng lahat ng mga walang kaugnayang cultivator na hindi nauugnay sa alinman sa 5 rehiyon. Ang tinaguriang pinuno ng Tri-Celestial Islands ay si Bolka at ang Benlag sect na kanyang itinatag. Sa sandaling iyon, ang espiritual na liwanag ay lumaganap sa buong Benlog Island habang ang mga ethereal na sinag ay nakakalat sa lahat ng dako. Ang siksik na espiritual na enerhiya ay nagsama-sama sa isang makapal na ambon, habang ang mga puting crane ay lumilipad sa isang nakakabighaning palabas sa himpapawid sa gitna ng isang simponya ng mga huni ng pulang ibon.
Sa luntiang kagubatan ay maraming hayop tulad ng puting USA at malalaking unggoy. Ang mga kakaibang flora na inalagaan sa loob ng libu-libong taon ay umunlad ng sagana, kabilang ang mga orchideas, hugis tao na panex, fleece flower, at iba pang mga halamang gamot. Nakatago sa puso ng isla ay isang engranding palasyo na pinalamutian ng masalimuot na mga cornice at mga pininturahang haligi. Ito ay kinoronahan ng isang nagniningning na liwanag sa gitna ng isang aura ng malungkot na misteryo. Sa kalaliman ng palasyo, si Bolka ay nasa kalagitnaan ng paghahasa ng kanyang Royal Celestial Divine Technique nang bigla niyang itinigil ang kanyang pagsasanay at biglang iminulat ang kanyang mga mata. Bilang isang Royal Celestial, naramdaman niya ng husto ang magulong mga vibration na nagmumula sa ilog ng panahon. Itinaas niya ang kanyang tingin at isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata, na bumabalot sa nakalahad na tablo sa kabila ng ilog ng panahon. Nakakakuha na siya ng kaalaman tungkol sa mga prinsipyo. Bulalas ni Bolka nang makita niyang nagsisimula ng isama ni Severin ang kanyang magiging sarili. Isa siyang napakagaling na kababalaghan. Hindi pa katagalan nang nagawa niyang talunin ang clone ni Jidor ng walang kahirap-hirap, at ngayon ay tila malapit na siyang maging isang Royal Celestial. Napuno ng pagkamangha si Bolka. Habang pinagmamasdan niya ang pag-unlad ni Severin, naunawaan niya na malapit nang magtagumpay si Severin sa kanyang pagsisikap, at isang bagong Royal Celestial ang isisilang sa abot tanaw. Isang kahanga-hangang talento walang duda. Makatuwiran lang na ibigay ni Khalid ang kanyang token bilang tanda ng mabuting kalooban. Marahil ay matagal na niyang nakita ang resultang ito. Malakas na nagmuni-muni si Bolka habang ang kapitan ay humihila sa kanyang puso. Kung alam lamang niya na ang pagkakataon ni Severin na maging isang Royal Celestial ay tiyak, iba sana ang kanyang kilos at bumuo ng isang magandang koneksyon kay Severin, kahit para lamang sa sariling kapakinabangan ni Bolka. Ang tagumpay ni Severin sa katayuan bilang isang Royal Celestial ay 70% ng kumpleto at siya ay nasa bingit na ng kaliwanagan. Huli na para sa kanya na magpakita ng mabuting kalooban sa ganitong sandali. Habang ang mga vibrations ay lalong tumitindi sa ilog ng panahon, ang epekto nito ay umalangaw sa buong Celestial Realm, at lahat ng mala Royal Celestial, nasaan man sila, ay nararamdaman ang bigat ng malakas na presyon na lumalabas mula sa mga agos nito. Sa kabilang banda, isinama ni Severin ang kanyang magiging sarili sa kanyang pagkatao at nakaranas ng isang malalim na kalayaan. Parang sa wakas ay tinatanggal na niya ang kanyang mga gapos at lumilipad ng lampas sa mga limitasyon. Isang pakiramdam ng muling pagsilang ang bumalot sa kanya habang nasaksihan niya ang kanyang panloob na mundo na sumisipsip sa asensya ng langit at lupa mula sa labas. Sa loob ng wala pang isang iglap, ang kanyang panloob na mundo ay lumawak ng bilyon-bilyong milya. Maraming bituin ang lumitaw, at ang mga landas ay lumitaw sa harap niya. Higit sa lahat, ang landas ng espasyo-oras ay nagsimulang lumutang sa paligid niya habang ang mga cade ng nakakadena sa panloob na mundo ay kumalas. Nang makita iyon, agad niyang itinaas ang kanyang kamay at bumuo ng ilang mga selyo ng kamay. Magkakaroon na ako ngayon ng kaunawan. Alam niya na ang ganap na kahusayan sa kanyang landas ng espasyo at oras, kasama ang matagumpay na pagtitipon ng kanyang tatlong sarili, ay magbibigay daan sa kanya upang maging isang Royal Celestial. Habang sumisigaw siya, tinawag niya ang marka ng makalangit na puso at isang liwanag ang agad na lumabas mula sa kanyang mga kilay. Ang kanyang ikatlong sarili ay isinama sa loob niya hanggang sa matapos, habang ang dakilang landas ng oras at espasyo ay sa wakas ay nakilala siya bilang Panginoon nito at naging isang banal na tulay na yumanig sa kawalan. Sa isang iglap, ang aura ni Severin ay mabilis na tumaas, at sa wakas ay natawid na niya ang hangganan ng mala Royal Celestial upang maging isang ganap na Royal Celestial. Ipinahayag ng Celestial Realm ang kanyang pag-akyat na may iba't ibang celestial penomeno na sumasaklaw ng ilang milyong milya sa radius. Namumulaklak ang mga ginintoang lotus mula sa lupa, bumuhos ang mga bulaklak mula sa kalangitan, at ang mar-angle na enerhiya ng langit-lupa ay bumalot sa kalangitan. Isang walang hanggan na lilang ambon ang kumalat sa likuran niya, na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang immortal na nagpapalabas ng isang banal na aura at naguutos ng pagkamangha mula sa 9 heavens at 10 lands. Sa matagumpay na sandaling iyon, tila nagalak ang buong mundo sa kanyang tagumpay. Umalangaw sa buong kaharian ang Royal Celestial Aura ni Severin at niyanig ang 9 heavens at 10 lands.
Sa bawat sulok mula sa 5 pangunahing rehiyon hanggang sa malayong Tri-Celestial Islands, nararamdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang ang nalalapit na pagdating ng banal na kapangyarihan. Ang mga mas mababa kaysa sa mga true immortal ay nakaramdam lamang ng kaunting presyon sa kanilang mga balikat, ngunit ang mga mas bihasa sa mahiwagang landas ng mga batas, ay nakaramdam ng isang presyon na napakalakas na parang isang mabigat na kalaban ang pumipigil sa kanila sa lupa. Kahit ang mga sinaunang Celestial at Celestial Lord na mga tagasunod ng sinaunang paaralan ng tagumpay ay lumaban lamang ng panandalian bago sumuko sa napakalaking puwersa at bumagsak sa lupa. Tanging ang mga nasa Mala Royal Celestial na antas ang bahagyang mas maayos ang kalagayan, hindi sila bumagsak sa lupa, ngunit ang kanilang mga katawan ay tila nakayuko sa ilalim ng tahimik na Celestial Force. Sa matagumpay na pagsulong ng isang Royal Celestial, ang mga langit at lupa mismo ay tila nagsasaya. Walang sino man, kahit na ang Mala Royal Celestial, ang maaaring sumalungat sa kanilang kalooban o makatiis sa presyon na nagreresulta mula sa kaliwanagan ng isang Royal Celestial. Sa isang iglap, isang dumadagandong na revelasyon ang umalangaw sa isipan ng lahat ng nilalang habang bumababa ang isang banal na proklamasyon upang ipaalam sa lahat ng nabubuhay na nilalang na isa na namang Royal Celestial ang nakamit ang kaliwanagan. Lumitaw din ang mga himala sa kalangitan. Si Amin ay nasa isang liblib na lugar sa loob ng Heaven Palace nang mapilitan siyang yumoko dahil sa bigat ng kaliwanagan ng Royal Celestial. May mga butil ng pawis na namutla sa kanyang noo habang takot na nakatingin sa kawalan, at ang kanyang mga labi ay patuloy ding nanginginig. Umakyat na siya sa katayuan ng Royal Celestial. Labis na nagulat si Amin, at may mabuting dahilan, dahil inaakalang 5 lamang ang mga taong iyon sa kabuuan ng Celestial Realm. Ang mabilis na pag-angat ni Severin mula sa Mala Royal Celestial patungo sa Royal Celestial sa loob lamang ng ilang taon ay nag-iwan kay Amin na natigilan sa hindi makapaniwala. Gayon din ang pagkamangha na bomb-alot sa mga tulad ni na Wilbur mula sa Clear Wind Sect, Tharzo mula sa Benleg Island, at iba pang mga kababalaghan sa True Dragon Board. Lahat sila ay natigilan ng matanggap ang proklamasyon mula sa kalooban ng langit. Kasabay nito, sa kalangitan sa ibabaw ng kawalan, nakita ni Severin ang kanyang nabagong pagkatao ng may euphoria kasunod ng kanyang tagumpay sa Royal Celestial. Ang nasa salat na asensya ng oras at espasyo ay bomb-alot kay Severin, na nagbigay sa kanya ng isang nakakapanabot na sensasyon. Sa isang pag-iisip lamang, maaari niyang selyuhan ang malawak na espasyo at hayaang dumaloy ang oras ng walang pigil. Umakyat siya sa kahusayan sa paglipas ng panahon at espasyo, na nagbigay sa kanya ng katayuan ng isang taong may ganap na kahusayan sa kanyang napiling landas. Kabaligtaran sa kanyang mga araw bilang isang Mala Royal Celestial, naramdaman ngayon ni Severin na kaya niyang pabagsakin ang mga bundok sa pamamagitan lamang ng isang kapritsyo o kahit natahakin ang mga mahabang panahon sa pamamagitan ng paglalayag sa mahabang ilog ng panahon. Kung sakaling magkita silang muli ni Jidor, maaari niyang talunin ang kanyang kalaban gamit lamang ang isang panandaliang pag-iisip ng hindi man lang kinakailangang gamitin ang kanyang trump card. Ganito ba ang pakiramdam ng maging isang Royal Celestial? Kumikinang ang mga mata ni Severin sa hindi mapigil ang pananabik habang dinilaan niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang tagumpay sa katayuan ng pagiging isang Royal Celestial ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang panloob na mundo, at ang unang sumailalim sa pagbabago ay ang kanyang 2 espiritual na ugat. Ang Saturna Peach ay yumabong ng ligaw, ang mga bunga nito ay lumalaki hanggang sa laki ng isang balde. Dahil sa mga batas na namamahala sa oras at espasyo, ito ay nahinog ng mahigit 30,000 taon sa gitna ng regulated na daloy ng panahon. Samantala, ang Four Elements Divine Tree, na isang piraso rin ng espiritual na ugat, ay nakakita ng isang pagsabog ng paglago sa sanga ng berdeng dragon, pati na rin sa sanga ng puting tigre. Ang enerhiya ng Thunderlaw at Heptagold na nakapalibot sa 2 puno ay lalong lumakas sa bawat sandali. Habang naghahanda si Severin na tuklasin ang mga bagong kapangyarihan ng kanyang panloob na mundo, isang matayog na presensya ang lumitaw sa tabi niya. Tumangala siya at walang iba kundi si Lawrence na lumalabas mula sa isang bitek sa kawalan. Hahaha, sino ba naman ang mag-aakala na magiging isang Royal Celestial ka sa loob lang ng 2 buwan mula noong huli kitang nakilala? Tumawa ng malakas si Lawrence, na para bang sila ay mga dating magkakaibigan na muling nagkita pagkatapos ng maraming taon na pagkakahiwalay.
Hindi nagkimkim ng pagmamahal si Severin para kay Lawrence, na siyang nagbigay sa kanya ng malaking problema noong nakikitungo siya kay Gidor. Bilang tugon sa pagbati ni Lawrence, tumanggaw lamang si Severin at sumagot. Mapalad ako na nakamit ko ang tagumpay na ito. Hindi sapat ang swerte lamang. Tanging ang mga pinagpala ng malaking kapalaran at matibay na pagtitiyaga ang maaaring umakyat sa katayuan ng Royal Celestial. Gumanti si Lawrence habang umiiling. Oo nga, isang boses ang sumigaw ng malinaw. Lumabas si Carlyle mula sa kawalan, ang kanyang mala-phoenix na mga mata ay nakatingin kay Severin mula ulo hanggang paa. Nakatayo ka na ngayon sa piling namin bilang isang Royal Celestial, isang miyembro ng aming iginagalang na henerasyon. Kapag sa wakas ay naganap ang pagtatagpo ng kaharian, magkakaroon ka ng pribilehiyong maging isang Celestial Regent. Mapagkumbabang yumoko si Severin at sinabing, binobola mo ako. Halos hindi ko pa nagagawang maabot ang Royal Celestial, at marami pa akong dapat matutunan. Hindi pa ako umaabot sa antas kung saan kaya ko nang makipagkompetensya para maging isang Celestial Emperor. Ang pag-akyat ni Severin sa Royal Celestial ay hindi walang mga pagdududa at katanungan. Hindi pa rin siya malinaw kung paano pinakamahusay na magpapatuloy, dahil ang natitirang kaluluwa ng Green Emperor sa loob ng Green Emperor Pagoda ay walang nabanggit tungkol dito. Bagamat walang alinlangan siyang natukso sa panukala ni Carlyle na makipagkompetensya para sa katayuan ng Celestial Emperor, alam ni Severin ang kanyang sariling mga limitasyon at ang pribadong agenda ni Lawrence. Gaya ng inaasahan, medyo natuwa si Lawrence nang marinig iyon at agad na sinabi. Huwag kang magduda, Severin. Sino ang tunay na makakaalam ng mga kapritsyo ng kapalaran? Di nagtagal, lumabas sina Creatia, Bolka, at Libra at nag-alay ng kanilang pagbati. Nagpaabot ng imbitasyon si Bolka sa Benleg Island, ngunit magalang na tumanggi si Severin dahil sabik na siyang bumalik sa Blue Region at patatagin ang kanyang bagong katayuan. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kasamahan, bumalik ang orihinal na espiritu ni Severin sa kanyang katawan at biglang nagmulat ng kanyang mga mata ang pisikal na anyo ni Severin sa Celestial Ablution Pond. Ang mga batas ng espasyo at oras ay sumigla sa paligid niya, at nawala siya sa ere sa sumunod na sandali. Sa loob ng ilang segundo, nakarating na siya ng ilang milyong milya ang layo sa Longevity Alliance. Si Dayan at ang iba pa ay naghihintay na sa kanya doon. Nang maramdaman ang pagdating ni Severin, lumabas sina Dayan at ang iba pa mula sa kanilang pag-iisa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Dahil sa labis na presensya ni Severin, lumapit sila sa kanya nang may halong kawalan ng katiyakan at pananabik. Naging Royal Celestial ka na ba, Severin? Ikaw ba ang pinagmumulan ng pressure kanina? Dahil ba sa naunoan mo na ang mga landas at prinsipyo? Nagtanong ang mga babae nang may parehong pagdududa, pagkagulat, at inaasahan. Tumanggaw si Severin nang may ngiti. Oo, isa na akong tunay na Royal Celestial. Bagamat nalaman na ni Dayan at ng iba pang mga batang babae ang pag-akyat ni Severin sa katayuan ng isang Royal Celestial sa pamamagitan ng kalooban ng langit, ang kanyang kumpirmasyon ay nagdulot sa kanila ng panibagong bugzo ng kagalakan. Labis silang natuwa para kay Severin, dahil nakamit na niya ang tugatog ng kapangyarihan. Tutal, ang isang Royal Celestial ay isang matayog na figure sa mga higanti. 5 lamang ang ganitong individual na umiiral sa malawak na kalawakan ng Celestial Realm, at si Severin ang pang-anim. Sinulyapan ni Severin ang kanilang mga ekspresyon at binigyan sila ng isang nakakaaliw na ngiti bago umatras sa training room upang lalong pagtibayin ang kanyang bagong tuklas na katayuan. Kahit sa sandaling iyon ng malaking kagalakan, ipinaalala pa rin sa kanila ni Severin ang mga hamon na darating. Dahil papalapit na ang nalalapit na pagtatagpo ng kaharian, napakahalaga para sa kanila na magsanay ng masigasig.